Magandang araw sa inyo mga kababayan. Ako po si Banat Bay. Ito na nga po, pag-usapan na natin ng mga issues sa lipunan. Oy. Alam nyo po, kahapon ay may matindi ho tayong balita pero alam na pa ho natin yan. Nung weekend pa lang, alam na natin na babaligtad itong Judas Villanueva na ito. Itawag na lang natin sa kanyang Judas Villanueva. Wag na po natin siyang tawaging Joel Villanueva. Mas maganda yung Judas Villanueva. Bakit po kanyo? Alam naman natin na hindi naman po siya bumitaw dahil lamang po sa kanyang mga kaibigan. Sa matter of fact, sabi ko nga sa aking FB. Kayo dapat mag-ano kayo sa FB ko . Sabi ko nga doon, hindi lamang po ang hinudas niya yung mga kasamahan niya. Kaibigan niya pa man din si Cayetano at saka yung mga kasamahan niya. At hindi lamang po ang hinudas niya ang taong bayan. Naku po, hindi po. Pati yung kanyang kongregasyon ay hinudas niya na. Kaya ako nga may tanong ako sa inyo mga kababayan. Magpapalit na po ba kayo ng pangalan? Hindi sorry Ako nagtatanong lang naman ako sa pamunuan ng JIL. Magpapalit na po ba kayo ng pangalan? Instead na JIL is Marcos is Lord na? Hindi, kasi parang gano'n na dating ngayon O nung nyo yung pamunuan ninyo dyan Ang sinusunod na ay ang kumpas ni Marcos, hindi na ang kumpas ng ating Panginoon. Palitan nyo na yan, Marcos is Lord na lang. Wag ng Judas is Lord, di ba? Tama, mali? Pero alam naman natin na mali yun. Wala tayong magagawa. Yun ang ginagawa ng mga leaders nyo Yung pinuno nyo dyan, tila yun ang sinasamba. Yung si Marcos yung kanyang utos ang sinusunod, hindi ang Panginoon Di ba? Alam naman natin yan, huwag na tayo maglokohan. Alam mo, ito lang masasabi ko dyan sa sa pagbaligtad nitong si Judas Villanueva. Tingnan natin, abangan natin, bantayan po natin yung kanyang kaso. Pag yung kaso niya hindi na plunder, alam na natin kung ano nangyari. Nagka-magic na. Alam mo naman, tutangin na to si si ombudsman Alam naman natin yan, di ba? Tuta talaga yan si ombudsman. Kaya sigurado tayo dyan, pag itong kaso niya ay bumaba at hindi na plunder, kasi yung plunder non-bailable. Yung katulad nung kay Jinggoy, yung nangyari kay Jinggoy, di ba? Nanindigan si Jinggoy. Alam mo, nakakakaya, Nakakaya ka, Joel. Sobra. Joel, nakakaya ka. Mantakay mo, tinalo ka pa ni Jinggoy. Di ba? Si Jinggoy, masama ang tingin natin yan. Kaya nga, meron pang pautot dyan na good one. Tapos, tinawag na bad one si Jinggoy. Pero si Jinggoy, at least nanindigan. May bayag kahit... Hindi, di ba Totoo, ikaw, Joel, pambihira ka. Ang dahilan mo, pamilya mo at ikaw. Hindi, ako, baka sabihin nung iba, ganun din naman ang ginawa nung iba. Nag-tridor din naman, bakit si Joel lang masyado kung ano. Kasi I expect more from Joel. I understand yung mga politiko nagbabaligtaran. Okay yan. Hindi naman sa okay. I mean, yan, normal yan sa mga politiko. Yung patawid-tawid sa kabilang kampo. Ganyan naman noon pa Di ba? Pero ang hindi ko matanggap ay yung new creation. Supposedly. Di ba? Yung mga talagang they profess that they are follower of Christ. Ito hindi nga lang follower of Christ to Pastor pa Anak pa ng pastor. Alam mo, sa totoo lang, napaisip talaga ako Ito naisip ko lang naman po. I'm not judging you. Okay, naisip ko lang. Yung verse na sinabi ng Panginoon na darating ang panahon, well, they will call me Lord. We perform miracles, Lord. We called you Lord. Pero ang sabi ng Panginoon tumabi ka, hindi kita kilala. Sa loob-loob ko. Ang daming ganun Yung talagang nagpo-profess sila na Jesus is Lord. Pero ang buhay nila, ibang-iba. Kasi alam mo, mas malinaw pa sa malinaw, etong nangyari sa Senado. Sobrang maraming confirmation o maraming facts na kaya inaagaw ang leadership ay dahil pinipigilan ang Blue Ribbon hearing. Di ba? Simpleng-simple lang Ito, bibigyan ko kayo ng halintulad. Bigyan ko kayo ng example. Nung
nakuha ng Cayetano Black yung leadership sa Senate, anong inaakusa sa kanila? Sige nga, kung talagang maaalala ninyo, ano yung inaakusa sa kanila? Di ba ang inaakusa sa kanila? Dahil yan, magiging i-delay na o gagamitin na naman nila yung fourth tweet. Di ba? Tungkol sa impeachment. Ibig sabihin, naku po, patay na, ibabasura na impeachment. I-delay na yan. Ano ginawa ni Cayetano? Anong unang ginawa ni Cayetano? Di ba, agad-agad niya kinonvene ang court. Agad-agad po. Ibig sabihin, yung kanilang pagbibintang, peke, fake. Sabi nga niya hindi man lang nag-sorry yung mga nagbintang. Kahit yung mga media, salsal ng salsal sa balita na hindi man lang nag-sorry. Di ba? Ganon. Bigyan natin ng comparison. Doon naman tayo sa panahon ni Chis Escudero na inagaw sa kanya ni Soto yung leadership. Anong akusasyon nun? Di ba hindi natutuloy ang mga Blue Ribbon? Sabi nila, hindi, tutuloy yan. Kaming bahala dyan. Si Lacson andyan eh. Kayang-kayang ni Lacson yan. Talagang pag si Lacson nag-imbestiga, dating pulis yan eh. Di ba? Yan yung kanilang litanya noon. Di ba? Yan yung litanya nila eh. Ano nangyari mga kababayan? Ano nangyari? Tinuloy ni Lacson. Pero yung mga dapat imbitahan, imbestigahan, wala na. Tapos, ang ginagawa lang ni Lacson palagi para maging controversial yung Blue Ribbon, mag-iintriga lang siya. Sasabihin niya, may haharap akong witness. Yung witness nakatakip ang mukha, tinuturuan, siya ang sumasagot sa mga tanong. Napaka-obvious eh. Tanga ka na lang talaga kung hindi mo ma-realize yung ginawa nila. And eventually, ano sabi niya? Galing mismo sa bibig niya, walang mastermind. They are all just greedy. You cannot do it. Kasi you need the help of every department in our country for you to be able to do that, ano man tawag mo dyan, extreme corruption. Extreme eh, trillion eh, billion ang delivery every day. Kailangan mo ng, I mean, imagine, saan nang gagaling yung pera? Sige nga ho, saan nila kinukuha yung limpak-limpak na pera na yan? Saang bangko kukunin yan? Sino pipirma nung ano na yan? Hindi lang naman po isang tao yan. It's the entire government, sindikato. At para itago mo yan, you need a good PR. Kaya nga, di ba, maraming diniliver din sa mga PR machine? O sabihin, yung PR ng mga tao. Di ba, na sila naman ang bahalang patahimikin ng mga media? Ganyan na nangyari. So ano ibig sabihin nun? Sindikato, it's the entire government corrupting ang pera ng taong bayan. Tapos sasabihin ni Lacson, wala naman talaga mastermind, greedy lang sila. Ayan na isang kalapastangan sa katotohanan. Sobrang katarantaduhan yung ginagawa ni Lacson ng Blue Ribbon. Di ba? Yan ang katotohanan dyan. Tapos ano, nung lumabas yung 18 Marines, na kaysa na imbestigahan, tanungin, alamin, totoo ba yung sinasabi nila? I mean, kung ikaw talaga ay naghahanap ng katotohanan, every witness na lumalabas at nagsasabing ganito ang nangyaring korupsyon, ganito, instead of sasabihin mo, hindi totoo yan, papuntahin mo, imbestigahan mo, gisahin mo. Inimbestigahan niya? Hindi. Move forward. Nakuha ng Cayetano Black. Ano yung kanilang akusasyon? Hindi daw itutuloy yung impeachment. Tinuloy po yung impeachment. Tinuloy. Agad-agad, ha? Agad-agad. Let's point it out. Agad-agad. Monday yun. Naalala ko eh. Nag-convene ang impeachment court. Kita nyo na. Ano ginawa? After nag-announce na magkakaroon ng Blue Ribbon, subcommittee na si Marcoleta, doon uminit ang mga tumbong nito.
mga quote-unquote BBM senators, di ba? Doon lang naman sila nagsimula mag-react. Nung una, okay pa eh. Okay kami, walang problema dyan. Sige, kayo na sa impeachment. Wala na. Yan lang naman ang gusto namin, impeachment. Ano nangyari po mga kababayan? Nung nag-announce ng subcommittee na si Marcoleta, in-announce ni Cayetano, ano nangyari? Doon nagsimula ang kanilang grand plan. Doon na talaga sinubukan nila talagang kunin na. Noong una sinusubok-subukan nila pero hindi nila magawa kasi as a matter of fact, inatake pa sila ng NBI doon di ba? Hindi nila nakuha. Nanindigan yung mga Kaya nga may mga senador na nasa majority block noon ang nagsabing mas masahol pa kay Judas. Mas masahol pa daw kay Judas ang bumaligtad sa kanila sa tindi ng kanilang pinagdaanan. 'Di ba? Kaya sobrang sahol sa Judas ito si Joel Villanueva. Nakakahiya kayo. Sa totoo lang. Pero yung meron lang akong special message sa mga membro niya sa JIL. Huwag naman po kayo ma-stumble. Ganun talaga may mga leader talaga na yung iba 'di ba na nagfi-fail na sa adultery. Huwag ho kayong bibitaw. Kasi your faith should not be anchored to anyone or to people, to humans, but to God only. Meron talagang mga pastor na along the way naliligaw. Naakit sa fame, naakit sa pera, naakit sa babae. Totoo yan. In church history, napakarami pong mga bumabagsak na pastor. Tao rin kasi sila It doesn't mean they're exempted na matempt o mapadaan sa matinding pagsubok. Tao din yan. So hayaan nyo na lang kung sila ay nag-fail. Hayaan nyo na lang kung naghuda si Joel Villanueva. Ituloy nyo pa rin yung pananampalataya nyo sa ating Panginoong Hesus. Importante naman, you believe in the Lord Jesus Christ. And kung di maghanap na lang kayo ng ibang church na hindi nakikialam sa politika, hindi papasok sa politika ang mga pastor at nakakonsentrate po sa salita ng Diyos. Kasi ganun dapat yun Ganun naman. Ako, I really admire dun sa mga churches na hindi pumapasok sa politika at sila po ay alam mo yun, nagtuturo lang, nangangaral lang at hayaan nila yung kanilang mga membro kung ano yung kanilang gusto at papanigan. You should just guide them, not direct them. Yun ang akin, ha? At kaya nga yung sa mga kasama niya dyan sa JIL, hayaan nyo na kung nagpalit na sila ng Marcos is Lord, lumipat na lang kayo, maghanap kayo talaga ng church na matino ang inyong mga pastor. Huwag nyo idadamay ang Panginoon sa kapalpakan ni Villanueva. Okay? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap